Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1191 hanggang 1210. Kabanata 1191. Kung kanina lang medyo nagdududa si Ulrich, pero napatulala siya ngayon sa mga sinabi ni Jasper. Dalawa lang ang posibilidad dito. Ang una ay si Jasper, ang F***Sacker, ay baliw. Ang pangalawa ay si Jasper ay isang napakalakas na tao. Isang taong posibleng maging senior executive sa Easy Media. Gayunpaman, hindi inisip ni Ulrich na ito ay malamang. Nasa 20s ang binata sa kanyang harapan. Walang paraan na ang lalaking ito ay maging isang senior executive ng kumpanya. Gayunpaman, hindi rin mapeke ang kalmado at marilag na aura ni Jasper. Sa sandaling iyon, nalilito si Ulrich kung ano ang gagawin. Nadama ni Ulrich na ang pagtawag sa kanyang pinsan ay masyadong nakakahiya. Ipinahiwatig nito na natatakot siya kay Jasper. Mr. Sandoval, I think it would be safe to make the call. Binigyan siya ng isang subordinate ng pagkakataong makatakas sa awkward na sitwasyon. Umirap si Ulrich at pinandilatan si Jasper. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang phone at tumawag sa tabi nila. Sabay lakad ni Baz. Tiningnan ng lalaki si Jasper pataas at pababa bago siya kumunot ang noo at nagtanong, kilala ba natin ang isa't isa? Naisip ni Baz na maaaring kaibigan niya ito, ngunit kahit anong tingin niya sa lalaki, sigurado siyang hindi pa niya nakita ang nakababata. Kaya naman, kailangan niyang itanong ito. Ito ang unang beses na magkikita tayo. Ngumiti si Jasper kay Baz. Natigilan si Baz at nagtanong, kung gayon bakit mo ako tinutulungan? Pumunta ako dito para hanapin ka, paliwanag ni Jasper. Lalong naguluhan si Baz. Kasabay nito ang pagkonekta ng tawag ni Ulrich sa kanyang pinsan. Sinagot ni Horace, ang vice-presidente ng sangay ng Easy Media's Waterhoof City ang tawag. Ano ito? Narinig ni Ulrich ang walang pakialam na boses sa kabilang dulo ng tawag at maingat na sinabi, nandito ako sa Golden State Street nangongolekta ng bayad, pero may talagang mayabang na brat dito, Horace. Natakot ako na baka isa siya sa kumpanya kaya gusto ko munang mag-check sa iyo. Sandaling natigilan si Horace. Sinulyapan niya ang mga empleyado mula sa punong tanggapan na nakaupo sa kanyang opisina at nagtanong, someone from the company. Anong pangalan niya? Nablangko si Ulrich. Hindi niya alam kung ano ang pangalan ni Jasper. Napasulyap si Ulrich kay Jasper bago sumagot, I don't know. Ngunit siya ay isang binata sa kanyang 20s at siya ay hindi mukhang isang lokal mula sa Waterhoof City. Pinag-isipan ito ni Horace bago siya sumagot ng masama. Walang senior executive ang branch sa kanyang 20s. Malamang entry-level na empleyado lang siya. Agad namang nakahinga si Ulrich at sumagot, good, then. Aalisin ko na siya agad. F***king brat, hindi ako makapaniwala na natakot talaga ako nang umarte siya na parang isang taong makapangyarihan. Gayunpaman, si Horace ay mas matalino kaysa kay Ulrich, at napangiwi siya sa pag-iisip bago sinabing, huwag kang padalos-dalos. Medyo tense ang sitwasyon sa punong tanggapan, at mukhang nalaman ng ilang tao mula sa Waterfall South ang tungkol sa iyong negosyo. Nagalit ang mga senior executive ng punong tanggapan at isang pangkat ng pagsisiyasat ang pumunta sa aming sangay na tanggapan ng Waterhoof City. Ang general manager mula sa punong tanggapan ay nakaupo sa aking opisina kasama ang kanilang koponan ngayon. Hindi mo alam. Maaaring nakaupo rito ang pangkat ng investigative habang nagpapadala sila ng isang tao na maghuhukay ng palihim. Kailangan kong pumunta at tingnan muna ang sitwasyon. Walang pakialam na sagot ni Ulrich, pero Horace, taon ka nang nag-aambag sa Easy Media. Ano ang magagawa nila kung nahuli ka nila? Nagamit na namin ang karamihan sa mga kinita namin sa mga suhol. Kalokohan. Saway ni Horace. Hihinto ka lang ba pagkatapos mong magdulot ng malaking kaguluhan? Huwag kumilos ng padalos-dalos sa ngayon. Hintayin mo akong makarating doon. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo kung ito ay isang maling alarma.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1192. Pagkatapos ay ibinaba ni Horace ang telepono at tumingin kay Truman, ang General Manager ng Inspection Department ng punong tanggapan, at ngumiti. Mr. Guys, nagpadala ka ba ng sinuman mula sa iyong pangkat ng pagsisiyasat ng direkta sa mga tindahan ng audiovisual na produkto? Natigilan si Truman nang marinig niya si Horace at umiling. Wala pang arrangement ng ganyan sa pagkakaalam ko, Horace. Matanda na tayong mga kasamahan, di ba? Sasabihin ko sa iyo ng maaga kung gumawa ako ng ganoong kaayusan. Nagdilim ang ekspresyon ni Horace at sinabi niya kay Truman, kung gayon, hinala ko na may gumagaya sa iyong mga tao, Mr. Guys, nahuli sila ng ahensya, kaya maaari tayong pumunta at tingnan. Galit na galit si Truman. Paano nangyari ang ganoong bagay? Tara na agad. Kailangan nating harapin ang mga taong ito ng malupit. Sa parehong oras sa shop, si Ulrich ay nabigla nang malaman na si Jasper ay malamang na nagpapanggap na isang taong mabigat. Maghintay ka lang, bata ka. Mahilig kang umarte, di ba? Gusto kong makita kung paano mo ipagpatuloy ang pagkilos na ito kapag dumating na sila. Tinuro ni Ulrich si Jasper at sinaway ito ng malakas. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Jasper. Sa buong katapatan, kung isasaalang-alang ang kasalukuyang pagkakakilanlan at katayuan ni Jasper, talagang ibababa niya ang kanyang sarili kung sasabak siya kay Ulrich sa isang verbal fight. Sa kabilang banda, kinuha ni Ulrich bilang guilt ang pananahimik ni Jasper. Ngumisi si Ulrich at tumingin sa dalawa sa kanyang mga alipors habang hinihimas ang mga ito na harangan ang pinto para hindi makatakbo si Jasper. Tapos, nakangising sabi niya, alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, brat? Bubugbugin kita at tatawagan mo akong daddy mamaya habang nakahandusay ka sa lupa. Masyado ka nang lalayo. Hindi na natiis ni Baz ang ugali ni Ulrich at sinabing. Sinabihan ni Horace si Ulrich na huwag magpadalos-dalos kay Jasper, ngunit wala sa mood ang lalaki na maging malambot kay Baz. Hinampas si Baz gamit ang likod ng kanyang kamay, napag-alitan si Ulrich. Who the F*** do you think you are? Sino ka para sigawan ako? Ibigay mo sa akin ang perang inutang mo sa akin, kung hindi, aalisin ko ang tindahan mo. Matapos ang pagsampal sa ulo, lubos na nahiya si Baz habang pinandilatan niya si Ulrich na namumula ang mga mata. Wala siyang ibang gusto kundi ang maningil at labanan si Ulrich. Gayunpaman, ito ay tindahan ng kanyang kamag-anak at hindi sa kanya. Not to mention na mas marami sa kanya ang mga tao ni Ulrich. Alam ni Baz na ang pagmamadali sa pakikipag-away ay mabubugbog lamang ang kanyang sarili. Kaya naman, ang tanging magagawa ni Baz ay sugpuin ang galit na naramdaman niya at sumumpa na balang araw ay gagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili at hindi na siya muling sasamantalahin ng ganito. Hipiuan mo siyang muli at pagsisisihan mo ito. Umalis ang malamig na tono ni Jasper. Tinitigan ni Ulrich si Jasper at ngumiti ng kawawa, hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo, brat, stop acting like a here. Habang nag-uusap sila, huminto ang isang commercial vehicle sa labas ng sasakyan. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at maraming tao ang lumabas. Pinangunahan ni Horace ang grupo, kasama ang General Manager ng Easy Media's Inspection Department na si Truman na sumusunod sa kanya. Ang ibang mga empleyado ng Inspection Department ay naglakad sa likod ni Truman. Nakita ni Ulrich si Horace at masayang pinuntahan ang lalaki. Horace, nasa loob mismo ang stupid F***sucker na sinasabi ko. Bahagyang kumunot ang noo ni Horace dahil nandoon din si Truman, at pinagalitan niya si Ulrich. Watch your choice of words. Ito si Truman guys, ang General Manager ng Inspection Department ng punong tanggapan. Siya ay isang matandang kasamahan ko, ano pa hinihintay mo, batiin mo siya. Hindi bulag si Ulrich, at agad siyang yumuko para batiin si Truman. Hello, Mr. Guys. Humalaklak si Ulrich at nagpatuloy sa kasiyahan. Mr. Guys, dapat akong maghanda para ipagdiwang ang iyong pagdating. Baka pwede tayong kumain ng hapunan. Ito ang General Manager mula sa Inspection Department ng punong tanggapan. Ang lalaking ito ay itinuturing na isang kakilakilabot na figure na lampas sa karaniwang network ni Ulrich. May sense na gusto niyang makilala ang lalaki.
Isang maliit na ngiti si Truman at sisigat na sana nang tumangala siya at nakita ang isang napakapamilyar na binata na walang ekspresyong nakatingin sa kanya sa shop. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1193. Bilang entry-level agent, walang paraan na makilala ni Ulrich si Jasper. Bilang Vice President ng Waterhoof City Branch, si Horace ay dapat na makilala si Jasper. Gayunpaman, dahil hindi isinasangkot ni Jasper ang kanyang sarili sa karamihan ng pang-araw-araw na operasyon ng kumpanya pagkatapos niyang makuha ang Easy Media, alam lang ni Jasper kung ano ang iniulat sa kanya ni Ted. Ang mga high-level na empleyado na binubuo ng mga pangkalahatang tagapamahala ng maraming malalaking departamento ng punong tanggapan ay paminsan-minsan lang nakakakita kay Jasper sa mga video conference. Ang isang vice president ng isang branch tulad ni Horace ay hindi sapat ang mataas na ranggo upang malaman kung sino si Jasper. Si Truman lang ang kakaiba dito. Bilang pangkalahatang tagapamahala ng Departamento ng Inspection, hindi kwalipikado si Truman na maging bahagi ng pangunahing koponan sa paggawa ng desisyon. Gayunpaman, nakita ng lalaki si Jasper dati sa ilang malalaking video conference. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Truman nang makita niya si Jasper. Hindi niya inasahan na unang pagkakataon na makakatagpo ang kanyang superior sa ganoong sitwasyon. Bago nagkaroon ng pagkakataon si Truman na mag-isip pa, itinulak niya ang lahat ng walang kaparirikan na kaisipan sa kanyang isipan at samandal. With a flattering smile, he jogged into the shop and straight to Jasper. Nanlamig ang kamay ni Ulrich habang inilabas niya ang isang pakete ng CW, sa simula ay nagplano na kilalanin ang sarili kay Truman sa pamamagitan ng usok. Maging si Horace ay natigilan. Nagpalitan ng tingin ang dalawang magpinsan sa lubos na pagkalito. Noon, naabot na ni Truman si Jasper. Mr. Lane, bakit ka nandito, Mr. Lane? Bakit hindi mo sinabi sa amin na bumisita ka ng maaga? Pakiramdam ni Ulrich ay lubos na pamilyar sa pagkilos ng lubos na pagpapakumbaba na ipinakita ni Truman kay Jasper, na parang siya mismo ang nakaranas nito ilang sandali lang ang nakalipas. Gayunpaman, ang layunin ng pambabola ni Ulrich ay si Truman, habang sinusubukan ni Truman na manalo sa maliit na brat na iyon. Bago pa niya tuluyang maproseso ang pagkabigla, narinig niyang sinabi ni Jasper. Sabihin mo ng maaga, kung hindi ko ito nakita noon, hindi ko malalaman kung gaano kalakas ang lahat ng tauhan ng Easy Media ngayon, hindi ba? Bilang isang empleyado ng Easy Media, nagnanakaw ka pa sa sarili mong kumpanya ngayon. Tumatanggap ka ng mga order para sa iyong kumpanya, ngunit tumalikod ka upang magbenta ng mga pirated na kalakal. Manunod ako ng mapayapang dula kung tatawag ako ng maaga, hindi ba? Ha? Ang sigaw ni Jasper ay agad na kumupas ang kutis ni Truman. Nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Truman at sisigat na sana siya sa hinagpis. Ikaw ang Vice President ng sangay ng Waterhoof City. Pinsan ni Ulrich. Hindi nakilala ni Jasper si Truman. Nang makita kung paano siya napagkamalan ni Jasper na iba, mabilis na ipinaliwanag ni Truman, ako si Truman guys, Mr. Lane, ang General Manager ng Inspection Department ng punong tanggapan. Nakilala na kita dati sa ilang video conference. Siya ang Vice President ng Waterhoof City Branch, si Horace Sandoval. Sa usapin ng buhay at kamatayan, ipinagbili ni Truman si Horace ng walang pag-aalinlangan. Sa halip na magbenta, magtalo si Truman na nagsasabi lang siya ng totoo. Tumangala si Jasper kina Ulrich at Horace, na natigilan sa kinauupuan at sinabing, naaalala ko na ngayon. Nakita dati, ikaw ang second in command habang nag-host ng conference, di ba? Ngumiti ng pilit si Truman, ako noon. Salamat sa pagtitiwala mo at ni Mr. Swanson. Opisyal na akong naupo sa posisyon ng General Manager kalahating buwan na ang nakalipas. Malamang bulag si Ted, mahinahong sagot ni Jasper. Nanlamig si Truman sa pahayag na iyon. Nakaramdam siya ng hinanakit. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Kung tutusin ay hindi man lang niya alam ang nangyari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1194. Noon lang, kinilig sina Ulrich at Horace. Napagtanto nila na sila ay nasa malaking problema. Natarante si Ulrich at tinuro niya si Jasper para itanong, sino ka? Ito si Mr. Lane, ang may-ari ng Easy Media.
Tumingin si Truman kay Ulrich na parang tulala ang huli. To think na ang lalaki ay maglalakas loob pa ring ituro si Jasper ngayon. Galit na galit at naiinip na sinaway siya ni Truman. Sa buong katapatan, walang pakialam si Truman sa kung ano ang mangyayari kay Ulrich o maging kay Horace. Ayaw lang niyang madamay din siya ng mga idiot na ito. Sa sandaling iyon, bumalik si Horace sa realidad at sinampal niya si Ulrich sa kanyang mukha. Pagkatapos, kinaladkad niya si Ulrich na humahagulgol kay Jasper at malungkot na sinabi, "I'm really sorry, Mr. Lane. Hindi ko alam na magkakaroon ng ganoong kabiguan sa tabi ko." Tumingin si Jasper kay Horace at ngumiti. Opisyal na pagsasalita, siya ang ahente para sa distrito ng Legends at direktang pinangangasiwaan ng sangay ng Waterhoof City. Private, pinsan mo siya. Sinasabi mo ba sa akin na wala kang ideya sa ginagawa niya? Namutla ang kutis ni Horace at tinignan niya ng maitim si Ulrich na parang gusto niyang kainin ng buhay ang ibang lalaki. Kung alam mo, may malaking problema sa iyo bilang tao. Kung hindi mo alam, kasalanan mo pa rin ang pagiging negligent. Pinigilan ng mga salita ni Jasper ang alinman sa mga palusot ni Horace. Habang siya ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan sa pag-iisip kung ano ang gagawin, si Ulrich ay biglang bumagsak sa sahig at lumuhad sa harap ni Jasper. "Mr. Lane, patawarin mo ako. Kasalanan ko ang pagiging snob ko, ang pagiging bulag ko sa realidad ng sitwasyon, ang pag-offend sa kung sinong hindi dapat." Sinampal ni Ulrich ang sarili habang humingi ng tawad. Ang malinaw na mga sampal na sinamahan ng mga kalunos-lunos na pakiusap ni Ulrich ay naging isang kakaibang pangyayari. "Hindi masama. All you knew were expletives moments ago, but I see you've changed," mahinahong pahayag ni Jasper. Humihikbi si Ulrich at nagpatuloy, "I'm really sorry, Mr. Lane. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi ko na uulitin." Hindi tumingin si Jasper kay Ulrich, sa halip ay malamig na bumaling kay Truman, "Ikaw ang taong namamahala sa inspection department. Dapat alam mo kung ano ang gagawin sa senaryo na ito." Naikuyong ni Truman ang kanyang panga at sumagot, "Ay do." Una, si Ulrich ay walang alinlangan na mali. Matapos humiling ng bayad sa kumpanya, bumili siya ng murang pirated CD para ibenta muli sa mataas na presyo. Ay demanda namin sila ng naaayon at tatawagan namin ang pulisya kung sa tingin namin ay nararapat. Bilang karagdagan, ang sangay ng Waterhoof City ay kailangang harapin ang matitinding kahihinatnan para sa kapabayaan ng pamumuno. Si Horace ay isang pangunahing sospek at maglulunsad kami ng investigasyon sa kanya ayon sa mga tuntunin ng kumpanya. Namutla ang ekspresyon ni Horace at bumaling siya para magmakaawa kay Jasper. "Mr. Si Lane, si Ulrich ang taong gumawa ng lahat. Wala akong alam. Malalaman namin ang iyong pagkakasangkot sa sandaling maimbestigahan namin ang lahat at ang katotohanan ay dumating sa liwanag." Ikinaway ni Jasper ang kanyang kamay at sinabi kay Truman, "Ilabas mo sila. Ayoko na silang makita ulit." Inutusan kaagad ni Truman ang iba pang mga opisyal na dalhin ang dalawa. Nag-aalangan na tumingin si Truman kay Jasper, ngunit nang makitang hindi nagpakita ng senyales ng pakikipag-usap ang lalaki sa kanya, mabilis siyang umalis ng hindi mapakali. Siguradong nabaliw sina Ulrich at Horace, ngunit hindi niya alam kung maaapektuhan din siya. Habang pinoproseso niya ang tren ng pag-iisip na ito, nakaramdam si Truman ng lubos na pagkamuhi para sa nasirang Horace at Ulrich. Pakiramdam ni Truman ay nadamay siya ng mga ito nang walang dahilan. "Dam kayong dalawa." Galit na gumamot si Truman. Napailing si Jasper habang pinagmamasdan ang sasakyang pangkomersyal na papalayo. Naunawaan na ni Jasper ang lahat simula nang bumaba ang grupo sa sasakyan. Ang relasyon ni Truman kay Horace at ang mga salitang sinabi niya kay Ulrich ay sapat na para si Jasper ay matanggal sa trabaho ang lalaki. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis ngunit natapos ng mas mabilis. Si Ulrich at Horace ay nataranta. Nang makita kung paano laban sa kanila ang sitwasyon, tumakas din ang mga alipin ni Ulrich. Sa isang kisap mata, si Jasper at Buzz na lang ang naiwan sa shop. Ngumiti si Jasper at lumapit sa isang natulala na si Buzz habang iniaabot ang kanyang kamay. "Ikinagagalak kitang makilala, ang pangalan ko ay Jasper Lane. Si Lane na may I." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1195. Tinitigan ni Buzz ang isang nagniningning na si Jasper na pipi. Hindi pa narerehistro ng isip niya ang nangyari kanina.
Hindi niya maintindihan kung paanong biglang naging mabigat na tao si Jasper na kanina patahimik. Samantala, si Ulrich, na ipinagmamalaki ang kanyang kapangyarihan ng mayabang, ay biglang naging isang kaawa-awang gulo at nadala. Sa pagsasaalang-alang sa sitwasyon sa harap niya, nakilala ni Baz na si Jasper ay isang taong hindi kayang masaktan ng mga tao ngayon. Napansin din ni Baz ang sinabi ni Truman, ang may-ari ng Easy Media. Para matugunan ni Baz ang isang taong may ganitong kalibre ay parang isang sibilyan na pagkikita ang pinakamayamang tao na nabubuhay. Parang hindi totoo. Bakit? Bakit? Parang nanonood ako ng Records of the King's Travel Incognito. Tawa ng tawa si Jasper sa sinabi ni Baz. Ginawa ni Baz ang puntong ito dahil ang mga seryeng iyon sa telebisyon ang nagpasimula ng takbo ng bansa na mahina ang pag-arte para ibaba ang mga depensa ng iyong kalaban bago tuluyang ihayag kung gaano kakabigat para manalo. Sa kabila ng pagiging hari, gustong-gusto ng lalaki ang paglalakbay na incognito at inihayag lamang ang kanyang pagkakakilanlan pagkatapos makilala ang iba't ibang mapang api o tiwaling opisyal. Naramdaman ni Jasper na angkop ang pagkakatulad. Matapos kumalma ay natauhan agad si Baz. Isang bagay, novel drama. Kung ikukumpara sa isang mabigat na tao tulad ni Jasper, siya ay walang iba kundi isang pondloach sa putikan. Bakit niya ako hinahanap? With this question in mind, nahihiyang pinunasan ni Baz ang magkabilang kamay sa damit niya bago niya nakipagkamay kay Jasper. Then, he asked, hindi kami magkakilala. Bakit mo ako hinanap? Kahit na hindi naniniwala si Baz na maaaring hanapin siya ng isang kasing kilabot na gaya ni Jasper, hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Ngumiti si Jasper at sisigat na sana nang bumukas ang pinto sa likod ng video product shop. Pumasok ang isang nakatagong lalaking nasa katanghaliang gulang. Umalis na ba sila Baz? Napakunot ang noo ni Baz nang makita ang middle-aged na lalaki. Walang pakialam na sagot niya, wala na sila. Pwede ka nang lumabas ng relax. Mr. Lane, ito ang Tito Roscoe. Sa pagpapakilala ni Baz, nalaman ni Jasper na si Ross ang tunay na may-ari ng shop. Gayunpaman, ang tiyuhin at amo na ito ay nagtago ng si Ulrich at ang iba pa ay dumating upang humingi ng pera, na iniwan si Baz upang tiisin ang kahihiyan at mga pag-atake. Mula dito, masasabi ng isang tao na si Ross ay hindi isang mabuting tao. Mr. Lane. Nagulat si Ross sa paraan ng pagtukoy ni Baz kay Jasper. Dahil sa takot niya na baka mapilit si Ulrich na hanapin siya, nagtago si Ross sa tabi. Kaya naman, wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa loob ng shop. Dahil dito, hindi rin niya kilala kung sino si Jasper. Ilang beses na tinignan ni Ross si Jasper pataas-baba bago ito ngumisi. Napakabata mo, ano ang titulong Mr. Sa casual at mayabang na tono ni Ross, parang hindi naniniwala ang lalaki na makapangyarihang figure si Jasper. Natural, wala ring pakialam si Jasper sa pagtingin sa kanya ni Ross. Gayunpaman, naalala ni Jasper ang malaking problemang kinaharap ni Baz sa kanyang tahanan sa kanyang nakaraang buhay, at kung paano ito direktang nauugnay sa Tito Ross na ito dito. Kaya naman, kaagad niyang sinabi kay Baz, naparito ako para hanapin ka. May gusto akong kausapin sa iyo ng pribado. Logically or emotionally speaking, walang dahilan si Baz para tanggihan si Jasper matapos siyang iligtas ng lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1196. Tetango pa lang sana siya, biglang tumalon si Ross at humarang sa kanila. Teka, ako ang may-ari dito pati tito ni Baz. Maaari mong sabihin sa akin ang anumang nais mong sabihin ng direkta. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper at sinabing, you can't decide this for him. Paano mo malalaman ito kung hindi mo muna sasabihin sa akin kung ano ito? Namilog ang mga mata ni Ross sa pagpupumilit niya. Kalmadong sagot ni Jasper, pumunta ako ngayon sa pag-asang maimbitahan si Baz na magtrabaho sa kumpanya ko. Kaya mo bang magdesisyon para sa kanya? Natigilan si Baz sa narinig. Ang huling inaasahan niya ay dumating si Jasper, isang lalaking hindi niya kilala, at bigyan siya ng trabaho. Agad namang nagpahayag ng pagtutol si Ross. Hindi pwede. Sino ang nakakaalam kung ikaw ay isang scammer o isang bagay na ganoon ang kalikasan? Ang mundo ay isang magulo na lugar, binata. Baz might not know anything and might for your lies easily because he has not have much experience in society, but I'm not an idiot.
Kalmadong sagot ni Jasper, matanda na si Baz. Alam niya kung paano gumawa ng kanyang sariling mga pagpipilian. Bukod dito, anumang trabaho sa labas ay mangangako sa kanya ng higit na hinaharap kaysa sa pagsasamantalahan at ginamit mo bilang isang kalasag dito. Not to mention, hindi rin naman si Baz ay isang dalagang dalaga. Kahit na ako ay isang human trafficker, hindi ko susubukan na manloko ng isang malakas na matipunong lalaki. Nagalit si Ross nang marinig niya si Jasper. Tulad ng isang matandang bastos na hinuberen, namula si Ross at tinuro si Jas habang pinapagalitan, anong ebidensya ang sinasabi mo na ginagamit ko si Baz bilang panangga? How dare you claim na ako? Pinagsamantalahan siya. Isa ka lang outsider. Wala ka talagang alam. Tumingin si Jasper kay Baz at mahinahong sumagot, dahil outsider ako, sigurado akong mas makakaalam si Baz dahil kasali siya. Baz, gusto sana kitang makausap tungkol dito. Mayroong isang pagkakataon sa harap mo, ngunit kung kukunin mo ito o hindi, nasa iyo. Pag-isipan mong mabuti bago ka magdesisyon. Naging solemn na ang ekspresyon ni Baz. Kung hindi lang dahil sa nangyari, tiyak na tumagal pa ng ilang pangungusap si Jasper para hikayatin siya. Kung tutuusin, baka naisip pa ni Baz na scammer si Jasper. Gayunpaman, pagkatapos niyang malaman ang tunay na katauhan ni Jasper, alam niya na ang isang mahalagang tao ay hindi kukuha ng ganitong uri ng biro ng walang dahilan. Kaya, agad na sumagot si Baz, mag-usap tayo sa labas. Lalabas na sana si Baz ng pinto kasama si Jasper nang marinig niyang galit na sinabi ni Ross, Baz, tito mo ako. Imbes na makinig ka sa akin, aalis ka talaga na may kasamang outsider. Bumantong hininga si Baz at sumagot, hindi ba pwedeng hayaan mo na lang akong gumawa ng sarili kong mga desisyon, Tio Ross? Nagdilim ang ekspresyon ni Ross. Hindi siya makakahanap ng empleyado sa mga ganitong kahirap na panahon na handang magsumikap, tanggapin ang kanyang mga reklamo, hindi nangangailangan ng sweldo, at higit sa lahat, managot kapag may nangyaring masama. Mula sa pananaw na ito, nag-atubili si Ross na paalisin si Baz. Gayunpaman, ang matatag na ekspresyon ni Baz ay nagsabi kay Ross na hindi niya mapigilan ang bata, kahit na ang kanyang tiyuhin. Wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang kanyang sarili sa pagiging masyadong malupit kay Baz bago ito. Kalimutan ang pangangalaga na dapat ibigay ng isang tiyuhin sa kanyang pamangkin, hindi man lang ginawa ni Ross ang kanyang tungkulin bilang superior ni Baz. Sa pag-iisip nito, kumislap ang mga mata ni Ross, at tumangala siya kay Jasper para sabihin, maaari mong dalhin si Baz kung gusto mo. He's a grown man, and if you really can give him an opportunity to change his life for the better, hindi kita pipigilan. Natigilan si Baz sa narinig. Ngunit, bago pa man siya makagalaw, nagpatuloy si Ross sa pagsasalita. Pero binayaran ko ang mga gastusin niya sa lahat ng mga taon na ito, binigyan ko siya ng pagkain at bahay na matitirhan. Tama lang nabayaran mo ako para doon, di ba? Hindi makapaniwalang tumingin si Baz kay Ross. Hindi niya akalain na ganito kawalanjiya ang lalaki. Bago pa man magkaroon ng anumang makabagbag damdaming emosyon, ang kanyang puso ay napuno na ng pagkasuklam at paghamak. Hindi nagulat si Jasper sa kanyang nakita. Ito ay kung sino si Ross sa kanyang nakaraang buhay pati na rin. Ang lalaki ay gumawa ng higit pang mga kaiyahiyang bagay sa nakaraang buhay ni Jasper, mga bagay na naging sanhi ng pagkawala ni Baz ng maraming pagkakataon na ilunsad ang kanyang karera at palakasin ang kanyang negosyo. Kaya naman hindi nagulat si Jasper nang makitang inabot ng lalaking ito ang kanyang kamay at humihingi ng bayad para mabili si Baz. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1197. On Uncle Ross. Iyan, napakawalang puso mo. Panipi. Nanginginig si Baz sa galit. Maaaring ako ay kumakain at naninirahan sa ilalim ng iyong bubong nitong mga taon, ngunit ito ay hindi para sa wala. Nagtrabaho ako sa shop mo kahit hindi mo ako binayaran ng kahit anong sahod. Paano mo ako hihingi ng pera ngayon? Wala ka bang kahihiyan? Nawala ang kahihiyan sa ekspresyon ni Ross nang marinig niya si Baz, ngunit agad din itong nawala. Sabi ko naman sa'yo, wala kang alam, Baz. Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga bagay sa labas? Magtanong sa paligid kung magkano ang magrente ng bahay sa Legends District. Tanungin mo kung magkano ang ginagastos ng mga tao sa pang-araw-araw na gastusin.
Kahit bilangin ko ang mga oras na nagtrabaho ka para sa akin, ang sahod na dapat kong babayaran sa iyo ay hindi kailanman magiging katumbas ng utang mo sa akin. So, pwede kang umalis kung gusto mo. Pero gusto ko kahit 10,000, no, 20,000 summer dollars. Tuluyan nang itinapon ni Ross ang huling kahihiyan na mayroon siya. Tumanggi siyang umatras bago piniga kay Baz ang bawat sentimong halaga niya. Nanginginig sa galit si Baz at sumagot, Tito Ross, hindi mo man lang ako binayaran nitong mga taon at alam mo kung magkano ang pera ko. Paano kita bibigyan ng 20,000 kung ang mayroon lang ako ay ang ilang dosenang pera na ibinibigay mo sa akin para sa mga gastusin sa pamumuhay bawat linggo? Pamangkin mo ako. Hindi ba masakit sa konsensya mo na tretuhin ako ng ganito? Napangisi si Ross. Lalong nagsalita ang lalaki ng walang kabuluhan ngayong wala nang makakaligtas sa relasyon nila ni Baz. Ibinuka niya ang kanyang mga labi sa direksyon ni Jasper at sinabing, baka may pera ka na, pero paano si Mr. Lane? Dapat mayaman siya kung makapag-aalok siya sa iyo ng trabaho. Malamig na tinignan ni Jasper si Ross. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi ililibre ni Jasper si Ross kahit isang sentimo. Mas gugustuhin ni Jasper na magtapon ng pera sa lupa kaysa ibigay ito kay Ross ng libre. Gayunpaman, nilinggan ni Jasper si Baz bago nagpasya. Kung tumanggi si Ross na igalang si Baz, gagawin ni Jasper. Ikaw ang magdesisyon. Ang mga salita ni Jasper ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na pag-iibigan at emosyon na pumuno sa puso ni Baz. Susundan niya si Jasper kahit natahasan siyang niloloko ng lalaki na magtrabaho sa mga minahan. Higit sa lahat, alam niya kung sino si Jasper. Siya ang may-ari ng Easy Media. Walang paraan ang isang mabigat na tao ay mag-aaksaya ng kanyang oras sa scam sa kanya. Habang iniisip niya ito, hindi na nag-aksaya si Baz ng oras sa pag-iisip kung bakit siya binibigyan ng pagkakataon ni Jasper. Kinuyam niya ang kanyang JO at sinabing, pahiramin mo ako ng 20,000, Mr. Lane. Ibibigay ko na sa kanya, at simula ngayon, hindi na kami magtito at magpamangkin. Siya at ako ay magiging estranghero. Sige, tumanggaw si Jasper at walang pag-aalinlangan na pumayag. Maraming pera ba ang 20,000? Sa mga ordinaryong tao, 20,000 ang netong kinita nila sa loob ng isang taon, ngunit ito ay dahil lamang sa mas mataas na sweldo ng Waterhoof City. Gayunpaman, ito ay lubos na kapalaran. Gayunpaman, ang kabuuan na ito ay hindi gaanong mahalaga kay Jasper. Mahigit 20,000 ang kinita ni Jasper sa panahong nasayang dito. Wala akong gaanong pera sa akin ngayon, kaya sumama ka sa akin sa bangko, sabi ni Jasper. Ito ay isang lohikal na kahilingan dahil walang sino man ang magdadala ng 10,000 halaga ng cash sa kanila nang walang dahilan. Si Ross, gayunpaman, ay nakaramdam ng lihim na panghihinayang nang makita niya kung gaano kadaling sumagot si Jasper. Iniisip niya kung masyadong maliit na pera ang hiniling niya. Dapat 30,000 na lang ang hinihingi niya. Ang naisip ni Ross ay hindi mahalaga, dahil dumating ang tatlo sa malapit na bangko. Dumiretso si Jasper sa counter at ipinasa sa empleyado ang kanyang card. Mag-withdraw ng 20,000. Nagulat ang empleyado nang makita ang ICBS VIP Black Card ni Jasper. Hindi ibibigay ng ICBS ang card na ito maliban kung ang may-ari ay may higit sa 100 milyong halaga ng mga asset. Masiglang ngumiti ang empleyado at mabilis na inilagay ang card sa reader nito. Isang 10-figure na balanse ng account ang lumabas sa screen habang nawala ng hininga ang empleyado. Banal na tae, 2.1 bilyon. Ang balanse ng personal na account ng lalaking ito ay katumbas ng pinagsama-samang deposito ng tatlo sa kanilang mga outlet. Nakita rin ni Ross, na sumunod sa tabi ni Jasper, ang figure. Napatulala siya. Noong unang nakita ni Ross ang numero, naisip niyang napagkamalan niya ang numero ng telepono nito. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na ang isang numero ng telepono ng Summer ay hindi maaaring magsimula sa 21, at hindi rin maaaring 10 figure ang haba. Napalunok si Ross at tumingin kay Jasper, nanginginig sa takot. Kung medyo mayaman lang si Jasper, iisipin ni Ross kung paano niya ito mapipilitin ng isa pang sweldo. Gayunpaman, nang makita kung gaano kayaman ang lalaki ngayon, ang kasakiman ni Ross ay nauwi sa takot. Masasabi ng sino mang tanga na ang isang tiyak na antas ng kayamanan ay kasing kahulugan ng kapangyarihan.
Inabot ni Jasper kay Ross ang $20,000 summer dollars at mahinahong sinabi, "Bakit, hindi ba ito ang gusto mo?" Novel drama. Lumunok ng malakas si Ross at nanginginig siyang sumagot, "Kaya lang, ako. Mr. Lane, sa totoo lang. Kalimutan mo na." Walang ganang makinig si Jasper sa gustong sabihin ni Ross. Ayaw makinig ni Jasper sa gustong sabihin ng isang lalaking handang i-corner ang sariling pamangkin hanggang sa desperasyon. "Ito ang perang pinahiram ko kay Baz. Ang gusto niyang gawin dito ay walang kinalaman sa akin. Ang inaasahan ko lang ay itaguyod mo ang iyong pagtatapos ng bargain. Mula ngayon, huwag nang istorbohin o guluhin si Baz kahit kailan sa anumang kadahilanan. Hindi na kayo tito at pamangkin. Estranghero lang kayong dalawa, understand?" Ang mga salita ni Jasper ay upang maiwasang maulit kay Baz ang malagim na pangyayari sa kanyang nakaraang buhay. "Oo, sige." Kinuha ni Ross ang pera at tumakas nang hindi man lang sumulyap kay Jasper. Pagkaalis ni Ross, hinawakan ni Jasper sa balikat ang isang nawawalang pag-asa na si Baz at sinabing, "Maaaring hindi ka tinatrato ng mga kamag-anak ang pinakamahusay kung minsan, habang ang mga estranghero ay maaaring maging isang mapagkakatiwalaan. Depende na lang sa tao." Tumango si Baz, naiintindihan ang intensyon ni Jasper na aliwin siya. Ngumisi siya para ipakita ang isang maasim na ngiti. "Halika, mag-usap tayo sa isang lugar ng pribado." Dumating sina Jasper at Baz sa isang tahimik at eleganteng restaurant at naupo sa tapat ng isa't isa, nag-order ng ilang mga pagkain sa proseso. "Mr. Lane, pwede ko bang itanong kung paano mo ako nakilala?" Pagkatapos ng mahabang panahon na pag-isipan ito, hindi napigilan ni Baz na ipahayag ang kanyang pinakamalaking pag-aalala. "Hindi pa tayo magkakilala noon pero dumiretso ka sa akin. Binigyan mo pa ako ng pagkakataong magtrabaho para sa iyo at pinahiram mo ako ng $20,000 summer dollars. Alam ko na ang $20,000 ay hindi gaanong mahalaga sa iyo, ngunit ito ay isang malaking halaga para sa akin." Humalaklak si Jasper at sumagot ng makahulugang, "Itong $20,000 na ito ay walang halaga kumpara sa tulong na nakuha ko bago ito." Naisip ni Jasper kung paano sumabog ang kanyang telepono sa mga tawag na humihiling sa kanya na bayaran ang kanyang mga utang sa mga online loan shark, at kung paano siya hindi makauwi dahil doon. Si Baz, ang lalaking iyon na nakaupong maingat at magalang sa harapan niya, ang tumulong sa kanya sa bawat pagkakataon. Nakaramdam ng emosyon si Jasper ngayong naisip niya ito. Inamin niya na hindi siya santo, ngunit ang pinakamahalagang bagay na kailangan ng mga tao ay konsensya. Kung isasaalang-alang ang sitwasyon ni Jasper sa kanyang nakaraang buhay, si Baz ay itinuturing na isang mahusay na tao sa hindi pag-iwas kay Jasper. Gayunpaman, ang superior na ito ay naglabas pa nga ng sarili niyang pera para makatulong sa pagbabayad ng kanyang mga utang ng paulit-ulit. Imbes na maibsan ang pag-aalala ni Baz, lalo lang siyang natarante sa sinabi ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1198. Huwag mo na masyadong isipin. Panipi. Inulit ni Jasper ang kanyang sagot. Walang paraan para sabihin niya kay Baz ang totoo, dahil kahit na sabihin niya, ano ang sasabihin niya? Na siya ay muling nagkatawang tao mula sa hinaharap at ngayon ay nais na gamitin si Baz dahil sa mga kakayahan ng lalaki at suklian ang kabaitang ipinakita sa kanya. Iisipin lang ni Baz na baliw siya kapag sinabi niya iyon. Gusto mong baguhin ang iyong buhay, at ang pagkakataon na ibinibigay ko sa iyo ngayon ay ang iyong pinakamahusay na mapagpipilian. Ang kailangan mo lang gawin ay kunin ang pagkakataon at gawin ang iyong makakaya. Nang marinig kung gaano kaliwanag ang paliwanag ni Jasper, tumango si Baz at hindi na ito pinag-isipan ng malalim. Hindi kapag walang nang scam sa kanya. Wala siyang pera at katamtaman ang kanyang hitsura. Si Baz ay isang ordinaryong tao, at hindi niya maisip ang anumang bagay na mayroon siya na magiging dahilan upang dumaan si Jasper sa napakaraming problema para sa kanya. Bukod sa Easy Media, meron din akong investment company under my name. This company is actually my most important property and I'm planning to have you work there. Natigilan si Baz nang marinig si Jasper, at natatarantang sumagot, "Puhunan." Ngunit wala akong alam tungkol sa pamumuhunan. Walang taong ipinanganak na may kaalaman, dahan-daang natututo ang lahat ng kanilang nalalaman. Naniniwala ako na ikaw ay may talento sa larangang ito, ngunit ang pinakamahalaga,
Napahalagahan mo ang pagkakataong ito ng higit sa sinumang estudyante sa unibersidad na maaari kong gamitin. Ngumisi si Jasper bago sumundot sa pagkain at kumagat. Kumain ka na. Mag-uusap tayo habang kumakain. Dinampot din ni Baz ang kanyang mga kubyertos at mahinang nagsalita habang kumakain, kaya lang, Mr. Lane, pwede mo ba akong bigyan ng mas ordinaryong posisyon? Tulad ng pagtatrabaho sa mga kakaibang trabaho o isang bagay. Masyadong dalubhasa ang mga pamumuhunan, at sa palagay ko ay hindi ko ito magagawa ng maayos. Walang paraan na papayagan kitang magtrabaho ng mga kakaibang trabaho, tumawa si Jasper, pagkatapos ng labis na pagsisikap para lang mahanap ka at harapin ang insidenteng iyon ngayon lang, walang paraan na ipapatrabaho kita para lang maging janitor ka. Bakit ko sasayangin ang aking pagsisikap at ang iyong potensyal sa ganoong bagay? Walang masama kung hindi mo alam, at hindi kita personal na ilalagay sa pamamahala ng isang proyekto kaagad. I'll have someone guide you kapag nagsimula ka para makaipon ka ng experience. Kapag sapat na ang karanasan mo, magkakaroon ka ng sarili mong pangkat na mamumuno. Ang pamumuhunan ay isang laro lamang ng paggawa ng mas maraming pera gamit ang pera. Kapag naintindihan mo na ang mga patakaran, mas madali na ito kaysa sa inaakala mo. Natigilan si Baz nang marinig niya si Jasper. Hindi niya malalaman na ito rin ang sinabi niya kay Jasper noong unang nagsimulang magtrabaho sa kanya ang lalaki. Binabalik lang ni Jasper ang parehong payo sa kanya. Mas magtiwala ka sa sarili mo, ang pagiging ordinaryo ay hindi nangangahulugang mas masama ka kaysa sa iba. Dapat mayroon akong mga dahilan para sabihin sa iyo na subukan ito. Maniwala ka lang at maniwala ka sa akin. Kung gayon ang lahat ay magiging mas madali. Hindi na tinanggihan ni Baz si Jasper nang makita ang haba ng ginawa ng lalaki para hikayatin siya. Sige, pagkatapos, gagawin ko ang aking makakaya. Tumawa ng malakas si Jasper bilang tugon at itinaas ang kanyang tasa. Kung gayon, mag-toast tayo ng tsaa para ipagdiwang ang bagong simula sa iyong buhay. I wish you all the best. Salamat. Itinaas ni Baz ang tasa ng tsaa at marahang ikan-awit ito kay Jasper bago ibinaba ang laman nito. Pakiramdam ni Baz ay biglang lumiwanag ang kanyang buhay. Pagkatapos ng tanghalian, ibinigay ni Jasper kay Baz ang address ng kanyang kumpanya sa pamumuhunan sa Norritos City at 1,000 summer dollars para sa transportasyon. Tapusin mo na ang mga bagay mo dito at ayusin mo na. Ipapagawa ko sa mga human resources ang iyong trabaho. Tanungin mo na lang si Chad Wright pagdating mo at pakinggan mo ang mga arrangement niya. Siya ang direktor ng human resources sa kumpanya ng pamumuhunan. Wala naman masyadong dapat tapusin, actually. Wala akong masyadong kaibigan dito, isa lang kamag-anak. Ngayong wala na ang kamag-anak, pwede na akong umalis anumang oras, mahinang sagot ni Baz. Tumanggaw si Jasper at tinapik ang balikat ni Baz. Ang bawat isa ay kailangang mamuhay ng kanilang sariling buhay. Ang mga taong nakakasalamuha mo ay hindi hihigit sa mga dumadaang bisita. Oo, taos-pusong tumanggaw si Baz. Bigla siyang napaatras at yumoko ng malalim kay Jasper. Mr. Lane, habang hindi ko pa alam kung bakit mo ako hinanap at inalok sa akin ng ganoong pagkakataon, hindi nito mababago ang katotohanan na ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Salamat. Pinagmasdan ni Jasper ang taxi ni Baz patungo sa istasyon ng tren. Ngayong naayos na ang usaping ito, nakahinga rin ng maluwag si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1199. Pumara ng taxi si Jasper at babalik na sana sa hotel nang makatanggap siya ng tawag mula kay Henry. You should be partying at this time, young Master Lo. Bakit mo naisip ang tawagan ako? Lilinawin ko muna na hindi ako interesado sa mga venue na pupuntahan mo. Nakangiting sabi ni Jasper nang sinagot niya ang tawag. Gayunpaman, sa halip na panunokso o pabulaanan ni Henry ang panunokso ni Henry, isang galit na sigaw ang narinig ni Jasper. Nag-set up na ako. Halika sa palasyo ng langit at iligtas ako. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Jasper. Alam na alam niya ang ugali ni Henry. Ang lalaki ay wala kung hindi dalawang bagay. Agresibong dominante at mayabang. Hindi na kailangang ipaliwanag ang kanyang pangangibabaw, habang ang pagmamataas ng lalaki ay salamat din sa kanyang pamilya. Tumanggi si Henry na sumuko ng basta-basta, at hindi rin siya hihingi ng tulong maliban kung talagang kinakailangan.
Hayaan na lang gamitin ang salitang save, gaya ng ginawa niya sa pagkakataong ito. Nagsalita ito ng mga volume tungkol sa kalubhaan ng sitwasyon, novel drama. Nang hindi nag-aksaya ng maraming oras, malungkot na nagtanong si Jasper, pupunta ako doon. Nasa tabi mo ba si Julian? Siya nga, sagot ni Henry. Bahagyang napanatag si Jasper dahil doon. Hanggat ayos lang si Henry, madali nang malulutas ang lahat. Sige, hintayin mo ako sa Heavenly Palace. Tandaan, anuman ang mangyari, huwag makipag-away o makipag-away sa sinuman. Huwag ka ring umalis sa tabi ni Julian. Hanggat ligtas ka, lahat ng iba ay malulutas. Agad na ibinaba ni Jasper ang telepono pagkatapos. Sa langit na palasyo, pakiusap. Ang taxi driver ay nagpatuloy sa pag-activate ng kanyang karera sa pangunahing kasanayan sa pagsasalita ng mahabang hangin. Ang makalangit na palasyo, isa iyon sa pinakamagandang clubhouse ng Waterhoof City ngunit medyo malayo ito sa kinaroroonan namin. Mabigat din ang traffic kaya hindi ko akalain na makakarating tayo sa oras kung nagmamadali ka. Katatapos lang niyang magsalita nang ihagis sa kanya ang isang stack ng daang summer dollar bill. Dumating ka sa loob ng 15 minuto, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Dapat sapat na ang perang ito para mabayaran mo ang mga multa sa trapiko. Nanlaki ang mga mata ng taxi driver. Nagkaroon siya ng internal na dialogue tungkol sa kung paano akma ang lalaking ito sa paglalarawan ng isang mayamang negosyante na kayang gumastos ng pera sa Heavenly Palace. Kalimutan ang pagbabayad ng multa, ang perang ibinigay sa kanya ni Jasper ay kasing dami ng kinita niya sa isang buwan. Walang sabi-sabi, inapakan ng taxi driver ang pedal at mabilis na tumakbo. Kasabay nito, naging tense ang kapaligiran sa pribadong silid ng Sky High Court ng Waterhoof City's Heavenly Court, isang club na madalas puntahan ng mga celebrity at trust fund ng mga bata. Umupo si Henry sa sofa sa gitna ng silid, ang kanyang ekspresyon ay mamamatay tao at makasalanan. Pailas na tumayo si Julian sa harap ni Henry, nakatingin sa grupo ng mga tao sa harapan niya. Napapaligiran ng grupong iyon ng mga tao ay prinsipe. Umupo ang lalaki sa coffee table habang patuloy na nanginginig ang makintab na leather na sapatos sa harap ni Henry. Hindi maitago ni Prince ang yabang sa kanyang mukha. Bahagyang yumoko siya kay Henry at itinaas ang kamay para iwagayway ang salansan ng mga larawan sa loob nito na may kasamang nakakaawang ngiti. Wala na talagang mas makapangyarihan kaysa sa iyo, Young Master Lo. Masaya bang bugbugin ang F***soccer na kumakatok sa iyo ngayong hapon? Kasalukuyang nakahiga ang lalaking iyon sa morgue ngayon. Nakapatay ka ng tao, malaki ang gulo mo ngayon. Ha 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 ha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1200. Napaangat ang ulo ni Henry at sinabi niya kay Prince easily. Matapos maranasan ang kalunos-lunos na aral na binugbog ni Henry sa meeting room, medyo natakot si Prince. Siya ay katutubo na sumandal sa likod upang takasan ang tingin ni Henry, ngunit agad na napagtanto ng lalaki ang kanyang ginagawa. Si Henry ang kakasuhan ng murder, hindi siya. Anong tinitingin-tingin mo? Saway ni Prince at tinuro ang ilong ni Henry habang nagpapatuloy, sa tingin mo, dahil lang sa nanliligaw ka sa Harbor City, mas makapangyarihan ka sa sinuman. Ang saya mo ng pambubugbog ng random, di ba? Well, sinasabi ko sa iyo ngayon na ang mababang antas ng basura lamang ang nagtataas ng kanilang kamao. Wala ka lang pagdating sa tamang scheme. Kahit gaano kakalupit, hindi ka makakatakas sa kasong murder na ito. Naririnig mo ba ako? Ang lalaking pinatay mo ay galing din sa medyo makapangyarihang pamilya. Kahit na walang paghahambing sa kanila sa pamilya ng batas, hindi rin sila ganap na walang pagtatanggol. Pinatay mo ang kanilang anak at kahit na ikaw ay Diyos, walang paraan na makakalabas ka dito nang hindi nasaktan. Malamig na nagsalita si Henry bilang tugon sa pagmamataas ni Prince, ituro mo sa akin ang malansa mong kamay ng isa pang F***king at pagsisisihan kita. Ikaw, galit na galit si Prince. Hindi niya akalain na si Henry ay maaari pa ring maging dominanti sa ganoong yugto. Naramdaman nga ni Prince ang pagnanais na umatras nang makita ang galit na ekspresyon ni Henry. Para bang makakabawi sa hiya na nararamdaman, ngini siya ni Prince. Ang pagiging calculative sa isang baliw na aso na mababaliw ay isang insulto sa aking katayuan. Huwag mong isipin na wala akong ideya na nagpi-frame ka
You little F*** sucker. Ito ay isang setup mula pa noong una, hindi ba? Si Henry ay hindi tanga. Matapos mangyari ang insidente, naisip niya ito at agad na naintindihan ang nangyari. Hindi man lang maglalakas loob na umutot sa harap ko ang lokong yun, pero bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob na tawagin akong Harvey ngayong tanghali. Ang ginawa ko lang ay sampalan ang lalaki at sabihin mo sa akin na matay siya kaninang hapon. Kung ay set up mo man lang ako, gawin mong hindi mahalata, Chavez. Narinig ni Prince ang sinabi ni Henry at napangisi, hindi mo pa rin gets, Henry. Paano kung ito ay isang setup? Ang totoo, sinaktan mo siya ngayon at patay na siya ngayon. Malinaw na sinabi ng autopsy na siya ay namatay mula sa pisikal na pag-atake. Ano ang iniisip mo na makakatakas ka sa paniniwala? Ito ang makukuha mo sa pagiging mayabang at laging nangangati makipag-away. Ngayon alam mo na ba kung gaano kadelikado ang lipunan? Biglang bumangon si Henry at hinawakan ang kwelyo ni Prince. Dumura siya, F***CQ, UF***Sting sa. Sa tingin mo ang dalawang sampal ay makakapatay ng tao. Pagkatapos kitang sampelan ng maraming beses noong araw na iyon, buhay ka pa rin ngayon, hindi ba? Nangyari lang ito at tumatalon ka na para sisihin ako. Talaga bang ginagawa mo akong tanga? Dahil sa kawalan ng bantay, inangat ni Henry si Prince sa kanyang mga paa nang sumili ang takot sa mga mata ng lalaki. Siya ay umungal, hindi ka mangangahas na saktan ako, Henry. Nasaktan ka. Sa sobrang galit, walang pakialam si Henry nang itinaas niya ang paa at sinipa si Prince sa tiyan ng lalaki. Lumipad si Prince sa buong silid at kumatok sa iba't ibang prutas at alak bago bumagsak paatras sa lupa. Ito ay isang nakakahiyang tanawin. So what kung nasaktan kita ngayon? Anong gagawin mo dyan, ha? Tumingin si Henry kay Prince at sinabing. Napahiya muli, hindi pinansin ni Prince ang sakit ng kanyang tiyan at itinuro si Henry habang sumisigaw, maghintay ka lang, Henry. Malapit ka nang mamatay. I'll make sure to kill you this time or so help me God, hindi na Prince Chavez ang pangalan ko. Nag-react din ang mga tauhan ni Prince at likas nilang pinalibutan si Henry. Walang takot na nakatayo si Henry sa pwesto habang pinagmamasdan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Lumapit ka sa akin kung hindi mo pinahahalagahan ang iyong buhay. Kasabay nito, tahimik na hakbang pasulong si Julian. Wala siyang sinabi, ngunit malinaw ang implikasyon ng kanyang mga aksyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1201. Hindi magiging madali si Julian sa sino mang nagpasya na umakyat ngayon. Gumapang si Prince mula sa sahig at pinunasan ang alak sa kanyang mukha. Siya ay umungal, nakapatay ka ng isang tao sa Waterhoof City, Henry. Kalimutan mo na ang tatay mo, kahit dumating ang lolo mo kailangan pa rin niyang bumawi sa mga ginawa mo. Hinding-hindi ako actress dito, Henry. Hindi ko ito pababayaan hanggat hindi ko nakikita na nakulong ka. Panipi. Kung gayon, kunin mo ito, gusto mo. Tinitigan ni Henry si Prince. Ang paglalaan mo ng lahat ng oras na ito upang makipag-usap sa halip na kumilos ay ginagawa mong minamaliit ka. Noong una ay naniniwala si Prince na si Henry ay susuko sa kanya sa lubos na takot. Ang malaking pagkakaiba ng katotohanan ay naramdaman ni Prince na parang estranghero sa mundong ito. Si Henry ang nasangkot sa malaking gulo, ngunit mas mayabang ang lalaki kaysa kay Prince. Iniisip ni Prince kung tulala ba si Henry o talagang walang takot. Naisip ni Prince kung paano ito ang ideya ni Conrad ngunit ang kanyang sariling plano. Bagamat simple, ang planong ito ay epektibo at walang anumang butas. Kaya naniwala si Prince na masyadong mayabang at confident si Henry. Sige, hindi mo ako masisisi kung may death wish ka. Kaagad akong makikipag-ugnayan sa mga awtoridad para makulong ka ngayong gabi. Sa palagay mo, dahil ikaw ay mula sa pamilya ng batas, nangangahulugan ito na maaari kang maging mayabang hanggat gusto mo. Palagi kang kailangang magbayad para sa pagkuha ng buhay ng iba saan ka man pumunta. Not to mention na nandito ako sinisigurado na mangyayari ito. Kung kailangan mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang sarili mong pagmamataas sa lahat ng ito. Sino ang mayabang? Isang boses ang hamarang sa eksena. Naging masaya ang ekspresyon ni Henry at nakahinga ng maluwag si Julian nang marinig ang boses. Si Prince lang ang nagdilim ng ekspresyon.
Ang lalaki ay natigilan na parang nahaharap sa isang malakas na kalaban, na para bang may ilang mythical monster na sumugod sa silid. Itinulak ang pinto ng pribadong kwarto at pumasok si Jasper. Inalis ni Jasper ang kanyang tingin sa tanawin at itinulak ang mga tao upang tumayo sa tabi ni Henry. Pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin kay Prince at mahinahong sinabi, "Napakalayo mong sumama kay Henry para sa alak, prinsipe ng korona." Malungkot na tumawa si Prince at sumagot, "Palayain mo ang iyong F***Stingfoot. Nandito ako para patayin si Henry." Okay. Kalmadong tumango si Jasper at kumilos para tumambad kay Prince si Henry. "Halika na. Nandito lang siya, patayin mo." Natigilan si Prince sa sinabi ni Jasper. Paano niya ipagpapatuloy ang pag-uusap na ito? "Anong ginagawa mo, nakatayo ka lang dyan? Sige na, patayin mo siya. Hindi ba iyon ang gusto mong gawin?" Udyok ni Jasper. Huminga ng malalim si Prince, pakiramdam niya ay sisabog na ang dibdib niya sa sobrang galit. Sinaman niya ng tingin si Jasper at mahinang sinabi, "Huwag mo akong bigyan ng kalokohan na ito, Jasper. Henry ay nasa para sa pagpatay sa oras na ito at ikaw ay hindi. Kayang iligtas siya kahit na napakalakas mo." Lumingon si Jasper para tingnan si Henry. "Nakapatay ka ba ng tao?" "Hindi. Itinayo ako at kinulit ng tanggang F***Sacker na ito." Sagot ni Henry. Tumango si Jasper at ibinalik ang tingin kay Prince. "Narinig mo ba siya?" Natigilan, tumango si Prince ng likas. "Ginawa ko. Kaya kung hindi siya pumatay ng sinuman, kung gayon para saan ka pa nakatayo dito?" Mahinahong tanong ni Jasper. Tila nagising si Prince sa kanyang pagkatulala sa tanong ni Jasper at galit na galit ang lalaki. "Tumigil ka na sa pag-arte, Lane. Binugbog ni Henry ang kaibigan ko kanina at nakahiga siya ngayon sa morgue. Nakasaad sa autopsy na binugbog hanggang mamatay ang lalaki. Maaari kang mangarap kung sa tingin mo ay makakaalis si Henry dito nang hindi nasaktan." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1202. Mali na ipagpalagay na magagawa ng mga anak ng trust fund ang anumang naisin nila ng walang takot. Sa totoo lang, ang mga bata ng trust fund ay talagang nasa ilalim ng mas maraming limitasyon kaysa sa mga ordinaryong tao sa iba't ibang aspeto. Lalo na ang mga kilalang pamilya tulad ng pamilya ng batas. Siyempre, ang mga pamilyang Novorish ay isa pang kwento sa kabuuan. Ang tunay na kilala at mayayamang pamilya ay talagang nagtatakda ng napakataas na pamantayan para sa kanilang mga anak. Ang mga taong tulad ni Caden ay mas naiiba kaysa sa karaniwan. Gayunpaman, maging ang Langdon, ang batas, o anumang iba pang pamilya, hanggat mayroong isang makatwirang elder sa loob nito, walang paraan na hahayaan nila ang kanilang mga inapo na masangkot sa ilang bagay. Pagpatay, halimbawa, ang mga bata ay maaaring magplano at magplano, ngunit hindi sila makakuha ng dugo sa kanilang mga kamay. Kahit na kailangan nilang tanggalin ang isang tao, dapat itong gawin sa pamamagitan ng pagkuha ng mga gangster o pag-utos sa kanilang mga alipin na isagawa ito. Ano man ang mangyari, ang kanilang mga inapo mismo ay hindi maaaring madumihan ang kanilang sariling mga kamay. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsasamantala ni Prince ay nagdulot ng ilang problema kay Henry. Labis na labag sa batas ang pagpatay sa bansa, at kahit ang Diyos ay hindi ka mailigtas kung nasangkot ka. Novel drama. Ito ay pareho para sa pamilya ng batas. Sige na, maging mayabang ka, bakit ayaw mo? Ha? Naisip ni Prince na nahuli niya ang kahinaan ni Henry at siya ay labis na mayabang. Ikaw ang nakabangga sa kanya, halatang nahuli ka ng mga surveillance camera. Walang pagtatalo dito. At pati ang autopsy. Ha ha ha. Matatalo ka sa akin sa pagkakataong ito, Young Master Law. Nakaramdam ng labis na tuwa si Prince habang nakatingin kay Henry na ang ekspresyon ay madilim sa kawalan. Ang paghihiganti ay tiyak na kabilang sa mga ipinagmamalaking bagay na nagawa niya sa buhay. Naisip niya ang kay-abangan ni Henry kanina at kung gaano kalakas ang B***starred kanina. Gayunpaman, ngayong tunay na tumalikod si Prince kay Henry, tumanggi siyang maniwala na ang huli ay maaaring manatiling walang takot. Ang pag-frame kay Henry para sa pagpatay ay isang malaking bomba na maaaring ganap na sirain si Henry. Ang ginawa ko lang ay sampilan siya ng ilang beses. Sinasabi mo sa akin na ang pag-ungol ay pumatay ng isang tao. Paano mo pa nagagawang bunutin ang bullsh*** autopsy na yan?
Sa palagay mo ay maaalis ako ng ilang random na play framing. Tumingin si Henry kay Prince at sinabing icily. Sa kabila ng sinabi ni Henry, hindi nito binago ang katotohanang hindi pabor kay Henry ang sitwasyon. Ito ay isang bagay na masasabi ng sino mang may mga mata. Hindi mahalaga kung sino ka o kung gaano kalalim ang pinagmulan ng iyong pamilya, magiging lubhang mahirap na kunin ang sarili kapag ang isa ay nasangkot sa isang bagay na tulad nito. Dapat ay ganap na handa si Prince na sumugod ng lantaran. Baka mayabang si Henry pero hindi tanga ang lalaki. Kaya agad niyang tinawagan si Jasper nang napagtanto niyang hindi ito isang sitwasyon na kaya niyang harapin ng mag-isa. Napangiti si Prince nang marinig niya si Henry at sinabing, "Frame. Lahat ng sasabihin mo dapat may ebidensya, young Master Lo. Nakita mo bang kinframe kita? Anong ebidensya meron ka? Pero marami akong ebidensya laban sa iyo. Ang surveillance footage lang ay conclusive evidence. Paano mo maipapaliwanag ang iyong sarili?" Dahil doon, ngumiti si Prince ng kawawa at gumawa ng slicing gesture na nasa leeg ang kamay. "Patay ka." Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at mabilis na pinag-aralan ng kanyang utak ang sitwasyon sa kanyang harapan. Sa pagtatapos ng impormasyong alam niya sa pagsusuri ng kasalukuyang sitwasyon, ginawa ni Jasper ang pagtatasa ng insidente, na hindi malulutas. Oo, hindi ito malulutas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1203. Walang tanong na setup ito ni Prince. Kilalang-kilala ni Jasper si Henry at habang ang huli ay mayabang at walang paggalang, hindi naman siya masamang tao sa puso. Higit sa lahat, matalino si Henry na hindi pumatay ng tao. Ang pinakagagawin ni Henry ay ang bugbugin ang tao. Kung makapangyarihan ang tao, gagamitin lang ni Henry ang kapangyarihan ng kanyang pamilya para wakasan ang pamilya ng kanyang kalaban, ngunit hinding-hindi siya papatay ng tao. Nagmamadali ang setup ni Prince at magaspang ang mga pamamaraang ginamit, ngunit natupad ng lalaki ang mga aspetong kailangan para makabuo ng chain of evidence. Matibay na sinusuportahan ang kanyang argumento. Napakahirap para kay Henry na mag-walk out mula sa walang pinsalang ito. Naramdaman agad ni Jasper na hindi si Prince ang taong gumawa ng planong ito. Sa pakikitungo kay Prince noon, alam ni Jasper na ang isa ay may kakayahang magskema at magplano. Gayunpaman, ang setup na ito ay masyadong formal at mapangahas, at masyadong hindi nilinis para magawa ni Prince ngayon. Ang pagkana ay tila bastos ngunit ito ay puno ng panganib. Ilang galaw at tuluyang na-corner si Henry. "Isuko mo ang iyong sarili, Henry," biglang sabi ni Jasper. Natigilan si Henry sa apat na salita. Maging si Prince ay tumingin kay Jasper na nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwalang parang may alien na bumaba sa Earth. Maging si Julian ay tumingin kay Jasper na may lubos na pagkalito at pagkagulat. Nang matugunan ang natigil ang tingin ni Henry, mahinahong sinabi ni Jasper, ang pagsuko ay isang nagpapagaan na kadahilanan at magiging maluwag sila sa kanilang mga kaso sa pagpatay. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Halos hindi pinigilan ni Henry ang pagnanasang eye throttle si Jasper. Matapos ang kanyang pagkatulala, isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Prince. "Ha ha ha, nakakatuwa ito. Nakikita mo ba ito, Henry? Pati si Jasper sumuko na sayo. Paano kayo magpapatuloy sa laban?" Nilinggan ni Prince si Jasper pagkatapos tumawa ng malakas at sinabing, "Haha. Kailangan kong sabihin, Jasper. Kahit nakakainis ka, at least nakakabase ka ng kwarto. Alam mo naman na walang paraan para lumaban, so why not just surrender, right?" Sa pagmamataas, si Prince ay nakaramdam ng labis na tuwa. Parang nakikita na niya ang eksenang nakahandusay si Henry sa lupa at tinatawag siyang daddy. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Prince na isipin ang lalaking laging may ngiti sa labi. Test. Maaaring medyo mababa ang status nitong si Conrad, ngunit may magandang plano ang lalaki. Nagawa pa niyang pigilan si Jasper. Hindi masama, hindi masama. Gayunpaman, walang ideya si Prince kung ilang beses nang natalo si Conrad kay Jasper. Hindi mag-iisip ng ganito si Prince kung alam niya. Noon lang, pinandilatan ni Henry si Jasper at tila naintindihan niya ang intensyon sa likod ng tingin at ekspresyon ng huli. "Sundan mo ang aking pamumuno." Habang nalilito at naghihinala, nagpasya si Henry na sundin ang pangunguna ni Jasper dahil sa kanyang pagtitiwala sa huli. "Fine, then I will tune myself in.
Nagpout si Henry. Maliit na issue lang. Hindi naman siguro nila ako mapapapatay sa pamamagitan ng pagbaril dito. Hindi nila gagawin. Nakasaad sa ating pambansang batas na ang pagsuko ay isang nagpapagaan na kadahilanan. Malumanay nakakasuhan ang mga sospek, mahinahong sagot ni Jasper. Unti-unting nawala ang ngiti ni Prince sa cooperative performance ng duo. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sina Jasper at Henry, biglang naramdaman na ang kanyang plano ay hindi naging maayos sa plano. Ang sumunod na sinabi ni Jasper ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni Prince. Ngunit ito ay isang malaking problema at walang paraan na may tatago natin ito. Paano ito, Henry, gusto mo bang tawagan ang iyong ama o dapat ako? Dapat nating sabihin man lang sa matatanda ang sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1204. Kung ang sino man ay mausisa tungkol sa kung ano ang panganib sa lahat para sa tagumpay. Pagkatapos ito ay ito. Sa sandaling napagtanto ni Jasper na ang kasalukuyang sitwasyon ay mahirap lutisin, ginawa niya ang pinakamapanganib pati na rin ang pinakatamang pagpili. Gusto mong i-blow out of proportion ang sitwasyong ito, tama ba? Pagkatapos ay sasabugan kita. Gagawa kami ng malaking deal hanggat maaari sa sitwasyong ito. Gusto kong makita kung sino ang unang makalalampas sa kanilang mga limitasyon. Binalak ni Jasper na palakihin ang kahalagahan ng sitwasyong ito ng higit sa puntong gustong tanggapin ni Prince. Isang murder charge, tama ba? Oo naman. Pagkatapos ay papasukin ko si Henry. At hilahin ang buong pamilya ng law, novel drama. Gusto kong makita kung gaano kakatagal makakatagal, Prinsipe Chavez. Ang pinakamalaking suporta ni Jasper sa lahat ng ito ay ang kanyang paniniwala na walang kinalaman si Henry sa pagpatay na ito. Sa oras na iyon, hanggat ang buong pamilya ng batas ay nasasangkot, ang katotohanan ay natural na mahahayag din. Gaano man ka-arrogant si Prince, hindi kakayanin ng lalaki ang pressure ng buong Law family. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay batay sa pinakamahalagang kondisyon na walang kinalaman si Henry sa pagkamatay ng biktima. Gaya ng inaasahan, natigilan si Prince. Hindi niya ito inaasahan. Sa halip na pag-isipan kung paano makipagkompromiso sa akin at makipagpalitan ng mga benepisyo o kung paano ipasuko si Henry sa akin, nagpasya si Jasper na direktang ibigay si Henry. Paano maaaring umiral ang mga taong tulad nito? Sigurado ka ba? The situation would be beyond what you can control once you really turned yourself in. Haha, nag-ipon ng lakas ng loob si Prince para sabihin. Parehong sina Jasper at Henry ang kanyang gawi. Masasabi nilang natatakot si Prince. Ayos lang. Isang buhay para sa isang buhay, tama ba? Humalaklak si Henry, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa galit at isang bagay na malamig. Hindi ba't ikaw ang paulit-ulit na nagsasabi sa akin na bayaran ang presyo? Oo naman. Babayaran ko ang presyo at susuko ako. Naisip ko bago iyon, kailangan ko munang sabihin sa aking ama at sa aking lolo. Total, nag-iisang anak lang ako ng Law family. Sa oras na iyon, tiyak na gagawin ng pamilya Law ang lahat para imbestigahan ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito. Sasabihin ko na sa iyo, Prince, na hindi maganda ang ugali ng pamilya ko. Mas mabuting tumakbo ka sa iyong ama at hilingin sa kanya na gumawa ng isang plano nang mabilis kong malaman ng aking pamilya na may mali. Masyadong mabagal at baka crush ka lang agad ng pamilya ko. Natahimik si Prince sa loob ng pisngi sa sinabi ni Henry. Tinitigan niya si Jasper at mabangis na sinabi, talaga bang pasabugan mo ang insidenteng ito ng higit sa kung ano ang maaaring malutas? Tumawa si Jasper at umupo sa sofa. Pinag-cross niya ang kanyang mga paa at sinabing, ikaw ang nagdala nito, prinsipe ng korona. Ikaw ang may gusto na kami ni Henry ang magbayad. Kaya bakit ko biglang hinaypan ito higit sa kung ano ang maaaring malutas, ngayon? O marahil naisip mo na maaari mong panatilihing sumusunod si Henry sa ilalim ng iyong kontrol dito. Tama ba? Galit na tumawa si Prince sa sinabi ni Jasper. Sige, kung ganoon, pumasok ka na. Mayroon akong tiyak na katibayan at katotohanan, ngunit narito ang pananakot mo sa akin. Paano kung ikaw ang pamilya ng batas? Sa tingin mo kaya mong daigin at kontrolin ang pamilya Chavez? Ito ang mainlands, hindi Harbor City. Gaano man kalakas ang pamilya ng Law, hindi pa rin sila matatalo. Si Henry ay palaging ang pinakamakapangyarihang anak ng trust fund.
Ang pangyayaring ito ay nahuli sa kanya off guard at Henry ay labis na asar tungkol dito. Nang marinig ang pahayag ni Prince ngayon, hindi na siya nag-isip pa at galit na inilabas ang kanyang telepono. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1205. Sige, kung ganoon, ang pamilya ng Lo ay maaaring hindi magagapi, ngunit ang pagtanggal sa iyong pamilyang Chavez ay larong pambata. Halika, pagkatapos, kung sino ang unang sumuko ay tanga. Pagkatapos ay dinial ni Henry ang numero. Pinaikit ni Prince ang kanyang mga mata at tumitig habang si Henry ang tumawag. Magiging kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi siya natatakot. Alam na alam niya ang ginawa niya. Ito ay isang setup mula pa sa simula ngunit ang sitwasyon ay magiging lubhang mahirap kontrolin kapag ang pamilya ng Lo ay nagalit at ang kapangyarihan ng nakatataas ay naglaro. Ang kanyang mga pamamaraan ay sinadya upang pilitin at isuko si Henry. Ang layunin nito ay maghayganti lamang. Hindi ito nangangahulugan na nagkaroon siya ng lakas ng loob na magdulot ng malaking digmaan sa pagitan ng batas at ng pamilya Chavez. Dahil ang insidenteng ito ay nagsasangkot ng pagpatay, walang paraan ang pamilya ng batas na hayaan si Henry na makulong. Kaya tiyak na mag-iimbestiga at malalaman nila ang katotohanan. Sa oras na iyon, malalaman nila na isa rin itong setup. Namula si Prince sa naisip. Nawala sa kanyang kontrol ang insidente mula nang dumating si Jasper at ikinagalit nitong si Prince. Ibinaling ni Prince ang ulo para titigan si Jasper only to see the same calm and small smile on the man ever since the beginning. Na para bang hindi siya natatakot na pasabugan ang insidente nang wala sa sukat. Pinag-isipan ito ni Prince bago siyang inisyan at sinabihan si Jasper, "Huwag mo akong sisihin kung ano ang mangyayari kapag nawala ito sa kamay, Jasper." Sinulyapan ni Jasper si Prince at mahinahong sinabi, "Sa antas ng iyong talino, hindi ka makakagawa ng ganoong plano. Meaning may nagpaplano ka para sayo." Pag-isipan ko, Fabian Atticus. Namanhid ang mga paa ni Prince nang marinig niya si Jasper. Anong klaseng halimaw si Jasper? Paano niya makikita ang katotohanan sa isang pangungusap? Gayunpaman, hindi maamin ni Prince. "Cut your bullsh *T. As if kailangan ko ng tulong ng iba para mawala ka." Ngumiti si Jasper at sumagot, "Mas malalaman mo kung kailangan mo ng tulong sa labas." "Henry, alam mo ba ang pagkakakilanlan ng biktima?" Tumigil si Henry sa pagdayal at tumanggo. "Ako, anak ng may-ari ng coal company. Medyo mayaman ang pamilya niya. Makipag-ugnayan din sa pamilya ng biktima. May kailangan kang sabihin simula nang mamatay ang anak nila." Bahagyang kumunat ang noo ni Henry. "Kailangan ko ba? Wala akong masabi pa, hindi ako ang pumatay sa anak niya. Sasabihin ko na lang sa tatay ko then I'll go and tell the authorities next. I'm sure iimbestigahan nila ang totoo." Naramdaman ni Prince ang pagpintig ng ugat sa kanyang ulo, at sinabing, "Magandang sabihin din sa pamilya ng biktima. Sa ganoong paraan ang sitwasyon ay hindi lalampas sa kung ano ang hindi maaaring iligtas." Tumawa din si Jasper at sumagot, "Ito bang Crown Prince ay nagpapakita ng bihirang kabaitan?" Naikuyom ni Prince ang kanyang panga at ikinulong ang kanyang mga kamao. Gusto na niyang suntukin si Jasper sa mukha. Nag-flicker ang tingin ni Prince sa pagitan ng isang bagay na maliwanag at madilim habang sinasabi niya, "Isa sa mga kaibigan ko ang namatay. Nagsasalita lang ako para sa kapakanan niya." Pagkatapos niyang magsalita, isang malakas na kaguluhan ang umalangaw sa labas ng pinto at isang grupo ng mga tao ang maingay na pumasok sa pribadong silid. Ang nangunguna ay isang medyo may edad na lalaki, at mula sa hiyawan, nalaman ni Jasper kung sino ang lalaki. Ito ay si Timothy Burke, ang ama ng biktima. Pagpasok sa mga pintuan, pinandilatan ni Timothy ang lahat ng tao sa pribadong silid. Sumigaw siya, "Sino si Henry Lo? Itataya ko ang buhay ko ngayon basta ang ibig sabihin nito ay maghihiganti ako para sa namatay kong anak." Novel drama. Maging si Prince ay natigilan nang makita si Timothy at ang grupo ng mga lalaki ng huli. Maliwanag, ang hitsura ng pamilyang Burke ay higit sa inaasahan nila ni Conrad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1206. Sa totoo lang, pinagmamasdan ni Jasper ang ekspresyon at reaksyon ni Prince simula nang pumasok si Timothy sa kwarto. Mula sa reaksyon ni Prince, may ilang nakuhang mahalagang impormasyon si Jasper. Hindi inaasahan ni Prince ang hitsura ni Timothy.
Sa katunayan, labis na nabigla si Prince. Habang iniisip ni Jasper kung paano magbabago ang sitwasyon sa hitsura ni Timothy, nagsalita si Henry. Habang si Timothy ay nadaig ng lubos na galit at hinanakit, si Henry ay ganap na hindi natakot. Sa ganang kanya, walang dahilan para matakot siya kapag hindi niya pinatay ang anak ni Timothy. Agad na pinandilatan ni Timothy si Henry nang sumagot ang huli. Henry, naikuyom ni Timothy ang kanyang panga, tila nakakaawa ang kanyang boses. Ang aking anak na lalaki ay gumugugol ng oras sa iyo sa lahat ng oras na ito. Kahit na siya ay ignorante at hindi sinasadyang nasaktan ka, kung gayon hindi mo ba siya pinagalitan? Makapangyarihan at mayaman ang Lo family, hindi namin kayang masaktan ka. Pero hindi mo siya dapat pinatay. Babayaran kita ng buhay mo para dito. Kumunat ang noo ni Henry at matiig ang sumagot, alam kong galit na galit ka, pero kailangan mong makinig sa paliwanag ko. Wala itong kinalaman sa akin. Walang kinalaman sa'yo. Napangiti si Timothy sa sobrang galit. Malamig na katawan ngayon ang anak ko na nakahandusay sa morgue. Sa tingin mo ang isang walang kinalaman sa iyo, ay hahayaan kang makaalis dito nang hindi nasaktan. Masyadong malayo ang mararating mo. Sigaw ni Timothy. Mukhang pinaghandaan ng husto ang grupo ng mga taong dinala niya at bawat isa sa kanila ay may malamig na tingin sa kanilang mga mata habang ang bawat isa ay naglalabas ng machete sa kanilang mga baywang. Sa hitsura ng mga bagay, tila gagawin ng mga taong ito ang lahat para kitilin ang buhay ni Henry ngayon. Wala nang babalikan kapag nangyari iyon. Seryoso ang tingin ni Julian at mukhang handa na siyang gumalaw anytime. Maya-maya lang ay lumabas na si Jasper. Mr. Burke, may hindi pagkakaunawaan talaga. Kalmado ang tono ni Jasper. Isipin mo na lang, alam ng lahat na malaking problema ang masangkot sa pagpatay. Hindi sa banggitin ang pagpatay ng isang tao mula sa pamilya Burke. Anong matinding galit ang mayroon si Henry sa iyong anak para patayin siya ng walang pagsasaalang-alang? Novel drama. Kahit na mayroon siyang hindi mapagkakasundo na puot sa iyong anak, hindi na niya kailangang patayin ang iyong anak at mag-iwan ng ebidensya, di ba? Nakahanap lang siya ng mga random na tao para patayin ang anak mo ng palihim. Wala namang pangakong makakatakas siya, pero at least hindi siya mag-iiwan ng ganoong obvious na ebidensya, tama. Higit sa lahat, kahit na pinatay ni Henry ang anak mo, walang paraan na hihintayin kanyang sundan siya rito. Hindi ito lohikal. Matino ang mga sinabi ni Jasper, ngunit nadala si Timothy sa sakit ng pagkawala ng kanyang anak at wala siyang pakialam. Wala akong pakialam kung sino ka pero mawala ka ngayon. Hindi ko kailangan marinig ang paliwanag mo, ang gusto ko lang ngayon ay bayaran si Henry sa pagpatay sa anak ko. Katatapos lang magsalita ni Timothy nang agad silang pinalibutan ng 12 ng mga lalaki na may mga kumikinang na talam sa kamay. Sa sandaling iyon, si Prince ay napaatras ng dalawang tahimik na hakbang at pinaikit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang pangyayari. Hindi alintana kung bakit nagpakita si Timothy dito. Masasabi ni Prince na ang hitsura ni Timothy ay nakatulong upang maputol ang hindi pagkakasundo na idinulot ni Jasper. Ito ay isang bagay na mabuti para sa kanya. Nang malaman ni Jasper na hindi maiiwasan ang isang salungatan, hindi na siya nagdalawang isip. Jul, i-disarm sila. Agad namang tinupad ni Julian ang utos ni Jasper. Bagamat mayroong higit sa 12 mga tao at lahat sila ay maliwanag na mga mandirigma mula sa kanilang mabangis na mukha, ang mga taong ito ay walang kapares kay Julian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1207. Kumikislap ang mga kutsilyo at naghiyawan ang mga tao. Ilang galaw lang si Julian bago humawak ng 4 hanggang 5 machete ang lalaki sa bawat kamay at inihagis sa lupa. Ang mga machete ay tumama sa lupa gamit ang isang kalansing. Sa 12 ng mga lalaki, ang mga mas matalino ay nakatayo pa rin habang ang mga lumaban kay Julian ay nakahandusay na ngayon sa lupa. Natigilan si Timothy. Wala pa siyang nakitang kasing lakas ni Julian. Nang makitang kumalma na si Timothy, mahinahong nagtanong si Jasper, "Pwede mo ba akong pakinggan ngayon, Mr. Burke?" Naging malamig ang tingin ni Timothy at ang dibdib ay kumakabog pa rin sa galit. "Wala na akong sasabihin, Mr. Burke, pero bigyan mo ako ng isang araw. Ipinapangako ko na dadalhin ko sa iyo ang tunay na mamamatay tao."
Sa wakas ay nakakuha ng reaksyon mula kay Timothy ang mga sinabi ni Jasper. Tinitigan ni Timothy si Jasper at sinabing, ang pumatay ay si Henry. Ano pa bang sasabihin? Umiling si Jasper at sumagot, naiintindihan ko na nawalan ka ng anak at sobrang sakit ang pinagdadaanan mo ngayon, Mr. Burke, kaya malayo pa ang gagawin ko para ipaliwanag ito sa iyo. Ayoko rin na panoorin ka na ginagamit ka sa paggawa ng maruming gawain ng isang tao. Pero kung maninindigan ka na si Henry ang mamamatay tao ng anak mo, hindi na rin ako mag-aaksaya ng panahon na magpaliwanag sa iyo. Kumuyam ang panga ni Timothy at sumagot, sige. Pagkatapos ay bibigyan kita ng isang araw. I'll look for you again this time tomorrow and if you can't fulfill your end of the deal, then it's as I said before. Wala akong pakialam kung gaano kalakas ang pamilya ng Law, ngunit itataya ko ang aking buhay kung ang ibig sabihin nito ay babayaran ko si Henry. Dahil doon, tumalikod si Timothy at umalis kasama ang kanyang mga kasama. Nang makaalis si Timothy, agad na nilinggan ni Jasper si Prince at walang pakialam na nagtanong, handa ka na ba, kamahalan? Ano? Natigilan si Prince. For a full-out war with the Law family and my JW, malamig na sagot ni Jasper. Nag-react si Prince na parang nakarinig ng napakalaking biro. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo kaya mo akong atakihin ng hindi naghahanda? May death wish ka ba o ano? Bahagyang ngumiti si Jasper at bumaling kay Henry. Tawagan ang iyong ama at sabihin sa kanya. Hindi na nagdalawang isip si Henry at nag-dial ng numero. Habang si Prince naman ay patuloy nang inisyan si Jasper. Bahagyang lumukat ang sulok ng labi ni Jasper at sinabing, nagamit ka na talaga this time, Your Highness. Ito ay isang mabigat na presyo na kailangan mong bayaran. Tinawag tuloy ni Jasper si Jake na nasa malayong lugar sa Harbor City. Ipunan ang mga pondo at maghanda sa pag-atake sa Clear Seas. Pagkatapos ay ibinaba na ni Jasper ang telepono. Maya-maya, ipinasa ni Henry ang kanyang telepono kay Jasper. Gustong makausap ni Zachary si Jasper. Pagtingin sa nagdidilim na ekspresyon ni Prince, kinuha ni Jasper ang telepono. Uncle Lo, bati ni Jasper. Anong nangyari? Napakabagsik ng tono ni Zachary sa kabilang linya. Basically si Henry ay na-frame at ito ay nagsasangkot ng pagpatay. Walang paraan na aalis tayo dito kapag ang Clear Seas ay darating para sa buhay ni Henry. Naramdaman ni Prince ang pagpintig ng ulo niya sa sinabi ni Jasper. Sasalakayin mo ba o dapat ako? Tanong ni Zachary. Sinulyapan ni Jasper si Prince at mahinahong sumagot kay Zachary, plano kong salakayin ang Clear Seas. Sige, tumigil sandali si Zachary bago siya nagpatuloy, kung gayon, ipapaubaya ko sa iyo ang kaligtasan ni Henry. Tawagan mo ako kung lumala ang sitwasyon, gagawin ng pamilya Lo ang lahat para protektahan si Henry. Tumanggo si Jasper at sumagot, pabayaan mo na lang ako, Tio Lo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1208. Hindi nagulat si Jasper sa naging reaksyon ni Zachary. Kahit siya ay tiyak na walang pinatay si Henry, lalo pa ang isang tao sa pamilya ng Lo. Bilang mga magulang, mas kilala nila ang ugali ng kanilang sariling anak. Inaasahan din na gagawin ng pamilya Lo ang lahat para protektahan si Henry. Not to mention na hindi pa man lang naimbestigahan ang sitwasyon. Kung paano ang pamilya Lo, walang paraan na tatayo na lang sila at panoorin habang nakakulong si Henry. Si Prince, na nanunood at nakarinig sa pag-uusap ni Jasper sa pamilya Lo, ay nasa isang nakakatakot na mood ngayon. Hindi niya inaasahan na si Jasper at Zachary ay napakatigas at handang magsimula ng isang malaking digmaan sa kabuuan ng Clear Seas tungkol dito. Tinitigan ni Prince si Jasper, kumikibot ang gilid ng labi nito, at may hinanakit na sinabi, "And you're so confident na mananalo ka, Jasper. Ang Clear Seas ay mas malakas kaysa sa may isip mo." "Alam ko," sagot naman agad ni Jasper. Bilang isa sa pinakamaagang at pinakamalaking pribadong pag-aari na kabisera, walang duda na ang Clear Seas ay napakalakas sa mga tuntunin ng kanilang kapital o anumang iba pang aspeto. Pero ano? Tumingin si Jasper kay Prince at malamig na sabi. "Si Timothy ay isa pang sandata laban sa akin. Ang sandali na nagpasya kang sumali ay noong naging sandata ka rin. Hindi mo ba gets? Maaaring hindi ako isang mayaman o kilalang pamilya, ngunit mayroon akong mga limitasyon.
Pwede kang makipag-away sa akin pero hindi ako papayag na gamitin mo ang mga tao sa paligid ko bilang bargaining chip para banta ako. O kung hindi, ano ang silbi ng paggawa ko ng napakaraming pera at pagtatatag ng maraming kumpanya? Kung payag kang maging sangla ng iba, kakainin na lang kita at magpatuloy. Paano kung ClearSys ang kinakaharap ko? Paano kung si Fabian Atticus iyon? Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit lumampas sa aking mga hangganan at gagawin ko ang lahat para mawala ka. Lalong umasim ang ekspresyon ni Prince sa sinabi ni Jasper. Habang si Henry naman ngayon ay nakatingin kay Jasper ng may pagkasabik. Banal na she asterisk T. Helye. Igiit ang pangangibabaw. Pagsaya ni Henry. Ano man ang mangyari kay Henry sa hinaharap, labis ang pasasalamat ng lalaki na mayroon pa ring taong pinipiling tumayong kasama niya nang walang pag-aalinlangan sa sandaling ito. Sa sandaling ito, tila kumikinang si Jasper sa mga mata ni Henry. Tunay na naniwala si Henry. Siguradong napakasarap magkaroon ng kapatid na babae. Kung wala ang isang mahusay na kapatid na babae, paano ako magkakaroon ng isang mahusay na bayaw na tulad ni Jasper? Tumigil ka na sa pagiging mayabang, Jasper. Galit na galit na pinandilatan ni Prince si Jasper. Sa panimula, magkaparehong uri ng tao sina Prince at Henry. Pareho silang anak ng mayayamang pamilya, parehong mayabang na anak ng trust fund. Ang kaibahan lang ay mas makasarili si Prince at handang gawin ang lahat para lang makamit ang kanyang layunin, habang si Henry ay may mga hangganan at ginawa nitong mas sophisticado ang huli. Gayunpaman, likas na walang takot si Prince at hindi pa siya sumuko kahit kanino. Ang eksena ay dapat na pabor sa kanya, ngunit nagawa pa rin ni Jasper na madaling iikot ang mga talahanayan at pilitin siya sa isang sulok. Galit at galit, binitawan ni Prince ang lahat ng kanyang mga inhibitions. Sa palagay mo ay dahil lamang sa mayroon kang ilang pera at suporta ng pamilya ng Law ay magagawa mong maalis ang ClearSys. Alam mo ba kung bakit ang ClearSys ang chain of business nito? Ang ClearSys Industrial ay sinusuportahan ng napakalakas na kapital na nagmula sa grupo nito. Walang sino man sa bansa ang maaaring mag-claim na sila ay sapat na malakas upang apihin ang ClearSys. Hayaan mo na. Ungol at sama ng loob ni Prince habang nakaturo kay Jasper. Huwag mo akong sisihin kapag ikaw ang may death wish. Worst come to worst, babalik na lang ako at sasabihin sa tatay ko. Walang mangyayari sa akin, pero sira ka kung maglalakas loob kang lumaban sa ClearSys mismo. Haha, alam mo ba kung gaano kawalang saysay iyon? Sobra-sobra mo ang iyong sarili. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1209. Si Prince ay hindi walang basehang mayabang. Dahil isa nga ang ClearSys sa pinakamalakas sa loob ng mga kapitalista ng bansa. Gayunpaman, pagkatapos ng mayabang na pagsigaw ni Prince, isang binata ang biglang sumugod sa silid. May masamang nangyari, Crown Prince. Ang mga presyo ng bahagi ng tatlong pangunahing mga stock sa ilalim ng iyong pangalan, Sanshibit Technologies, Soaring Dragon Telecommunications, at Purple Sys Pharmaceuticals ay bumagsak sa kabuuan. Ang mga kontrata sa dalawang funding organization na iyong pinagho-host ay bigla ding nahaharap sa one-sided termination ng mga kontrata ng maraming partner. Ang Securities Regulatory Commission ay humihiling ng paliwanag mula sa amin. Kung magpapatuloy ito, malamang nabawiin ng Securities Regulatory Commission ang lisensya sa pagsasanay sa pananalapi ng aming organisasyon sa pagpopondo at mahaharap kami sa maraming problema ngayon. Natigilan si Prince sa sunod-sunod na balita, namuo pa rin sa mukha niya ang yabang at mapagmataas na ekspresyon ng lalaki. Matigas niyang ibinaling ang ulo at mariing tinitigan ang taong bumangga sa silid. Tanong ni Prince sa malamig na tono, anong nangyari? Malungkot na sagot ng lalaki, hindi ko alam. Biglang nangyari ang lahat at nagkagulo ang kumpanya. Ang pinakamasamang bahagi ay iyon. Sabihin mo sa akin. Galit na galit si Prince. The worst part is parang alam na ng headquarters. Kanina lang sila tumawag at hiniling sa amin na ipaliwanag ang sitwasyon sa kanila. Your Highness, posibleng ang matandang master. Alam na ang tungkol dito. Walang paraan na may tatago natin ito sa kanila sa puntong ito. Parang magpapatunay sa sinabi ng binata, sabay ring ng phone ni Prince. Napasulyap si Prince sa caller ID at kumislot ang gilid ng kanyang mga mata, ngunit agad pa ring tinanggap ng lalaki ang tawag.
Isang mahinang boses ang narinig sa kabilang linya. Mr. Chavez, gusto ng matandang master na tanungin ko kung nagkaproblema ka. Nakahinga ng maluwag si Prince at pinilit na sumagot ng isang ngiti, ayos lang, Tio Flemang. Maliit na isyu lang, kaya kong harapin ang sarili ko. Si Uncle Flemang sa kabilang dulo ay magiliw na sumagot, mabuti naman kung ganoon. Ang matandang master ay abala sa pagpirma ng isang partnership sa pambansang pag-aari ng Energy Group ng Great Britain kamakailan. Wala siyang oras para pangalagaan ang negosyo sa loob ng bansa. Mas mabuti kung hindi mo nadagdagan ang mga problema ng matandang master sa ganoong pagkakataon, young master. Naiintindihan ko, huminga ng malalim si Prince at sumagot. You're welcome to look for me if there are any further issues, young master. Pero kung wala na, pakibaba muna ang telepono. Inend na ni Prince ang tawag at tinitigan si Jasper ng may sama ng loob at gulat. Napakamakapangyarihan mong tao, Jasper. Ilang minuto na lang at umatake ka na. Bahagyang ipinikit ni Prince ang kanyang mga mata. Mayroong hindi mabilang na mga kumpanya kung saan namuhunan ang ClearSys o naging holding company. Gayunpaman, ang pangunahing lakas ng pangkat na ito ay nasa ClearSys Industrial. Maging ang subsidiary properties na hawak ng ClearSys o ClearSys Industrial mismo, hindi sila madaling atakehin. Ang una ay masyadong kumalat at madaling na-trigger, habang ang huli ay napakalakas. Kaya naman nag-text si Jasper kay Jake para direktang atakihin ang mga ari-arian na nasa pangalan ni Prince. Ito ay lubos na epektibo. Gayunpaman, ang isang tawag mula kay Jasper ay hindi sapat upang magkaroon si Jake ng dahilan ng pagwawakas ng mga kontrata sa mga organisasyon ng pagpopondo ni Prince. Ito ay maliwanag na gawa ng pamilya ng batas. Ito ay simula pa lamang. Galit na galit si Prince nang marinig niya si Jasper. Mabuti, huwag mo akong sisihin kapag ikaw ang may F***king death wish, Jasper. Kakalabanin ko ang laban mo ngayon, tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. F***sick ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1210. Isang mahinang kalabog ang umalangaw-ngaw sa silid. Iyon ang tunog ng pagsipa ni Henry kay Prince sa tiyan. Nitong mga nakaraang ilang oras ay nabaliw si Henry sa lahat ng nakaboteng galit. Siya ang palaging nag-frame ng iba, hindi ang itinatakda. Sa insidenteng ito ng pagiging setup na kinasasangkutan ng isang sensitibong paksa, talagang sinusubukan ni Prince na tanggalin si Henry ng tuluyan. Walang pagpipilian si Henry kundi pigilin ang kanyang galit noon dahil madilim ang sitwasyon at hindi pabor sa kanya. Gayunpaman, ngayon na ang parehong partido ay malinaw na pupunta sa digmaan at si Henry ay suportado siya ni Jasper at ng kanyang pamilya, hindi na niya pinigilan ang kanyang pagkamuhi kay Prince. F***sick ka, you mover ***king B** starred. Sapat na ako sayo. Sinundan siya ni Henry para sipain si Prince ng ilang beses. Sa tingin mo talaga ako ay isang bagay na maaari mong halmahin at kontrolin ayon sa gusto mo. What the F***sick? Bumaba ang tingin ni Henry kay Prince mula sa itaas at kumikinang ang kanyang mga mata sa pagnanais na lumunin ng buhay si Prince. Tinuro ni Henry si Prince na nakakaawa na sumisigaw at sumigaw, watch your words, stupid. O papatayin ko ang buong pamilya mo. Ito na ang pangalawang beses na binugbog si Prince kay Henry at halos lumabas na ang sama ng loob sa mukha ng una. Gayunpaman, gaano man niya kasuklam si Henry, walang ibang pagpipilian si Prince kundi lunukan ang kanyang galit. Ito ay dahil hindi niya matalo si Henry sa isang laban, at naruroon din ang isang manlalaban tulad ni Julian. Nakahiga sa lupa, kinusat ng mga daliri ni Prince ang carpet sa ilalim niya at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Dahan-dahan siyang umakyat sa lupa at pinunasan ang dugo sa gilid ng bibig niya. Tapos pinandilatan niya sina Henry at Jasper. Gusto kong makita kung hanggang kailan pa kayo magmamalaki. Pagkatapos, lumabas si Prince sa private room na nakapikit. Galit na galit si Henry at tatakbo na sana si Prince para ipagpatuloy ang pambubugbog sa kanya, para lang tulungan siya ni Jasper pabalik. Hayaan mo siya, hindi na siya ang pinakamahalagang tao sa laban na ito. Napakunot ang noo ni Henry nang marinig si Jasper. Puno ng masamang balita ang F***sucker na ito. Hindi niya ito basta-basta pakakawalan kung hahayaan natin siyang makalaya. Nakangiting sagot ni Jasper, lalaban na tayo hanggang kamatayan.
Maliban kung plano mo akong patayin dito at ngayon. Kinawayan ni Henry si Jasper. Ang paghampas kay Prince para ilabas ang kanyang galit ay isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Ngunit ang pagpatay kay Prince dito mismo ay magpapalaki sa sitwasyon sa isang bagay na napakalaki. Gaano man kalakas ang pamilya ng Law, hindi makakaalis si Henry dito nang hindi nasaktan kung nangyari iyon. Si Henry ay isang trust fund na bata, ngunit hindi siya tanga. Ang dalawang partido na may malaking lakas at katayuan ay hindi basta-basta makikipagdigma. Gayunpaman, kapag nakipag-ugnayan na, tiyak na magiging isang malaking digmaan ito. Ang mga santukan sa pagitan ng dalawang partido ay hindi hihigit sa isang labasan upang palabasin. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay harapin ang iyong kaso sa pagpatay. Napatingin si Jasper kay Julian habang nagsasalita. Kailanganin kitang gawin ang gawain, Jul. Natural, walang pag-aalinlangan si Julian at same time siyang sumagot, ano ang kailangan kong gawin? Novel drama. Pinag-isipan ito ni Jasper bago naglabas ng tseke mula sa bulsa ng kanyang dibdib at nilagyan ito. Ibinigay ito kay Julian, sinabi ni Jasper, kunin mo ang pera at maghanap ng ilang mapagkakatiwalaang tao na susundan ka mula sa kumpanya. Una sa lahat, hanapin ang lahat ng sangkot sa insidente ngayong umaga. Maging sa pamamagitan ng mga pagbabanta o suhol, maghanap ng mga lead. Pagkatapos ay pumunta sa morgue sa ospital at hanapin ang doktor o coroner na nagpakilala sa biktima. Walang mamamatay sa 2 beses na masampal, kaya alamin ang totoong dahilan ng pagkamatay niya. Ito ay kailangang imbestigahan ng husto dahil sa katotohanan ito lamang mapapawi ang hinala ni Henry. Tumanggaw si Julian at sumagot, kukunin ko agad. Pero Jasper, kung makakaisip tayo nito, dapat naghanda din sila, di ba? Kalmadong sagot ni Jasper, masyadong nagmamadali ang timing. Walang kapintasan ang kanilang pagpaplano. Worst come to worst, magpapa-autopsy na lang tayo. Ang isang buhay na tao ay maaaring suhulan at pagbabantaan, ngunit ang patay ay hindi nagsisinungaling. Hanggat nandoon pa ang bangkay, may ebidensya.